So yan mga kamoments, no, magandang hapon po sa inyong lahat, no. So dito kami ngayon sa kalsada sa may Salban, no, sa Salban, Purok Salugo, no. So isa sa mga kalsada na pahirap sa mga motorista natin. Kung makikita nyo dyan, grabing lalim ng kalsada, matubig. So hindi matuyo yung tubig dahil wala namang kanal sa gilid ng kalsada, no. So pahirap ito sa mga so isa sa mga pahirap na daanan ng mga motorista papuntang Santa Teresita. So mayroon pa yan sa unahan, titingnan pa natin. Yan, so mga kamoments, no, so dito na tayo sa area ng Santa Maria, isa sa pinaka mahirap na kalsada pag umuulan. So hindi na nga dumadaan yung mga van dito pag medyo maulan kasi mataas nga yung tubig, no. So nakikita nyo mataas pa yung culvert sa kalsada, no. Ang sabi may mga kontraktor na raw ito, pero sa ngayon hindi pa rin nagagawa. So ang alam ko ito ay provincial road, no. So may mga kontraktor na, sana lang sa mga taga provincial government natin, so bigyan naman ng action ito kasi isa sa nagpapahirap sa mga motorista natin lalo na pag maulan, no. So sa mga taga LGU Dumara natin, so pakisungkit-sungkit naman yung mga taga provincial government natin para maaksyonan ito. Alam ko na pahirap ito, yung mga van niya hindi na dumadaan dito, doon na umiikot sa Colasyan, no, dahil mas maganda-ganda yung kalsada doon. So tingnan pa natin sa unahan, mayroon pa yan. So yan pa mga kamoment, no. So makikita mo, kita naman kasi medyo tuyo ngayon dahil hindi umulan. Pero kapag umulan yan, grabing tubig, no. Hindi nakakadaan yung mga van dahil medyo malalim nga, kaya umiiwas sila. So nagtataka lang ako dito bakit mataas yung culvert kaysa kalsada. Ayan mga kamoments, no, kita nyo naman. So kita nyo umislide pa yung motor, no. So medyo mahirap nga talaga ito. Ngayon nga maganda-ganda siya kasi tuyo, pero isang bagsakan lang ito ng ulan, so sigurado balanaw na naman ito, no. Kaya inulit ko sana sa kinaukulan sa provincial government natin, sana bigyan na rin ng action tong kalsada na to, no. So para at least hindi na rin mahirapan yung mga kababayan natin na nagabiyahe ng Santa Teresita, no. So abangan natin, update natin yan kapag naayos na, no. So sabi nga daw nila may mga kontraktor na ito, pero parang nilulumot na, hindi na tinapos ng kontraktor. Sana kaya yung kontraktor nito at sino kaya yung kontraktor nito, no. Kitang-kita yan, no. So medyo nilulumot na yung mga ginawa nilang box culvert, no. Kasi kung mananahimik lang kami, so nanahimik din yung mga kinaukulan, kaya kailangan natin na mag-ingay para maalarma sila na gano'n nakahirap yung kalsada dito, lalo na sa mga taga provincial road na nag-aayos. So hindi nila alam dahil hindi na masyadong nakikita yung kalsada dito sa Santa Maria. Yan, kita nyo mga kamoments, no. So halos kalahati lang ng kalsada hindi nadaanan kasi nga itong may tubig na to, kapag natapakan niya sigurado babalahaw yung sasakyan dyan dahil malalim yan, malambot yung ilalim yan, putik yan. Kaya so makikita nyo halos kalahati lang ng kalsada yung nadadaanan. Kaya sana lang sa mga taga provincial government natin, sana bigyan nyo ng action yung kalsada dito sa atin sa Dumaran. So alam ko na isa ito sa mga pinangako nyo nung tumatakbo pa kayo ng eleksyon, magandang mga kalsada, no? So isa sa mga pangako nyo, so sana lang maaksyonan ito. So yun lang at maraming salamat. So yan mga kamoments, no. So kung mapapansin nyo, dito kami sa tulay ng Tagumpay Santa Maria. So matagal ko na ito napapansin na kada nagdadaan ako dito, so nakikita ko lagi yung nakatambak na ito na stockpile na to na buhangin. So ang mahirap nito, yung pintura ng tulay ay kulay puti, tapos yung nakatambak ay graba rin na puti, no. So hindi siya mapansin, so napakadelikado. So wala pa namang na aksidente, pero kailan pa ito aksyon na natanggalin yung buhangin na ito kapag may na-disgrasya na. So ang hirap kung titingnan nyo yung area, so kurbada, no. Kurbada, hindi siya makita. No, estimating ko mga 25 meters kurbada na yan, hindi siya makita, no. Sa kabila ganun din, no, hindi rin siya makita, oh. Titingnan nyo, kurbada rin yan siya, hindi siya makita. So sana lang
yung mga ganitong sitwasyon, habang wala pa na-aksidente, sana inaaksyonan na ng mga kinaukulan. Tanggalin na. Ang mahirap dito, sa tulay na siya, wala pa siyang nakalagay na warning device, na mayroon siyang nakalagay na tambak dyan. So kung titingnan nyo, halos kalahati na lang ng kalsada yung nakalagay dyan, yung nadadaanan, napakadelikado. So hindi ko alam kung bakit hindi ito tinatanggal, yung bundok-bundok na ito nilagay nila na stockpile, no? Napakadelikado. Sana lang bigyan ng pansin ng ating mga kinauukulan na tanggalin na ito habang wala pang nadidisgrasya. Kasi darating ang panahon, kapag may nadisgrasya, kanya-kanya na tayong sisihan. So yun lang. So gusto ko lang ipaabot ito na sana bigyan ng aksyon yung pagtanggal ng bundok-bundok na ito na tinambak nila sa may approach pa mismo ng tulay dito sa Tagumpay, Santa Maria. Isa pa dyan guys, so itong nakatambak na ito ay, kung hindi ako magkamali, mga 3 years na, mahigit na 3 taon. Awa ng Diyos, wala pa naman nadidisgrasya. Pero sigurado ko, bago yan na-aksyonan ng kinaukulan, kapag yan ay mayroon ng madisgrasya. So sana wag natin antayin na huli na ang lahat, may mamatay o may maaksidente dyan sa lugar na to, sa Tagumpay, Santa Maria, no? So sana, inuulit ko, bigyan ng aksyon kung sino man yung kinauukulan na dapat mag-aksyon dito.